Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Dilasag, Aurora, sa Rizal, sa La Union, sa Paniquitarlac, sa Banay, Ilocos Norte, Laguna at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat, sa South Italy, Pennsylvania, Washington, USA. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral sa oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa leksyon. Kasama natin ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Ray, at yung mga kapatid at mga kaibigan na nanonood o nakikinig itong programa natin ito. At nawa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahubog ang pananampalataya natin at ang karakter ng ating Panginoong Hesus. At nais ko ding batiin yung mga kapatid natin sa mga Mindanao, dagitek kailian dita nga makaawa ditoy nga so nawa ang Panginoon ang makisama po sa inyo sa ating pong pag-aaral. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Ray? Napakabuti ang Diyos, Pastor Jules, sapagkat sa panahong ito ay ipinagkaloob ng Panginoon Diyos upang patuloy tayong nag-aaral. Kaya kumusta kayo dyan at pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos at dyan sa Katagalugan, dito sa Southern Luzon, sa Camarines Sur, Camarines Norte, ganun din dito sa Palawan. At dyan sa Lucena, na patuloy na alam namin na kayo ay sumusubaybay sa programang ito. Pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. Tayo ay nasa unang trimestre sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Pinagkaisang Langit at Lupa, si Kristo sa Pilipos at Kolosas. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo ay maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Nihikayat ko kayong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa ating panalangin. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, napakabuti niyo sa amin. Tunay na ang karanasan, pagpapala ay ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Hinihingi namin, Panginoon Diyos, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. At nawa ay pagpapalain kami sa oras na ito na aming matunghayan at masundan ang kataga, salita na nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa upang maisakabuhayan na maging kagaya ng aming Panginoong Hesus. Nawa po, kasihan kami at gabayan ng kapangyarihan at presensya naman ng Espiritu. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa panglima na bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na nagniningning tulad ng mga ilaw sa gabi.
Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang sinusuri natin ang panglima na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 2, 14 at 15. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayoy, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Sa mundong ito na puno ng kadiliman, kaguluhan at pag-aalinlangan, tinatawagan tayo na maging ilaw na gumagabay at nagbibigay pag-asa. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magpakita ng kabutihan, katapatan at liwanag sa pamagitan ng ating mga salita at gawa. Ang ating pamumuhay ay dapat magpakita ng kaibahan. Isang buhay na malinaw na sumasalamin sa kabutihan ng Diyos sa gitna ng hamon at pagsubok. Kaya't ngayong oras na ito ay sama-sama nating tuklasin kung paano natin may pamalas ang liwanag sa bawat sitwasyon, maging halimbawa sa iba at magsilbing patnubay sa mga nawawala sa landas upang ang mundo sa ating paligid ay masdan ang kapangyarihan ng pananampalataya sa kilos at salita. Kaya't sa ating pag-aaral, ating tutuklasin ang tatlong mahalagang punto na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. At ang unang punto ay cultivate what Christ creates. Ang pangalawang punto ay clarify Christ through character. At ang pangatlong punto ay chiseled through challenges. Sa bawat punto, nasaan natin na hindi lamang natin maunawaan ng katotohanan, kundi ipamuhay natin ito sa ating araw-araw na buhay. Ating tunghayan ang mga puntong ito. Unahin natin ang cultivate what Christ creates. Pero bago yan, ay bigyan natin ng background ng ating leksyon sa pamagitan ni Pastor Marvin. Pastor Julius, Pastor Ray, mga kapatid, mga kaibigan, nanonood, para po maging maganda yung ating talakayan. I-connect natin yung lesson, yung previous na lesson natin. Pagpansinin natin, doon po sa church ng Filipos, may mga tao doon na nagkakaroon ng selfish ambition sa loob ng church. Kaya yun ang nag-cause ng paghati-hati o division inside the church. Kaya ang prescription ni Pablo ay dapat magkaroon kayo ng kaisipan ni Kristo. Na emptying ourselves. Diba? Naalala nyo previously, mayroong mga SSS tayo na introduce. Na emptying of self. At pag titignan natin ito, ay yung pong lesson natin ngayon na para ma-connect natin, pag nawala yung selfish ambition, yung mind of Christ ay naandyan, then, pwede tayong magningning. Yung salitang pagniningning ay kagaya ba doon sa lighthouse? Na yung lighthouse ay, alam niyo mo yung kantang lighthouse na isa sa lyrics niya nakalagay doon na there's a lighthouse on the hilltop. Yung stormy, yun ay larawan ng buhay ng isang mananampalataya na nasa ocean of sin. Nandun yung ship na drifting away. Yun yung taong makasalanan na walang direction. Kasi madilim. Pero nandun ang lighthouse na kung saan nandun, it symbolizes Jesus Christ na kung saan siya yung mag-guide doon sa taong makasalanan. Kaya ito naman, shining. Liliwanag. Now, bago tayo titinan yung shining, maganda yung memory verse natin eh. Kasi yung praise na shining as light in the night, ano yung
contributory factor doon. Mm-mm. Ayan, may contributory factor doon eh. Kaya balikan natin sandali yung ating memory verse doon. Doon sa verse 14, ang sabi doon ay do all things without complaining and disputing. Mhm. Yung salitang all, Lahat. lahat. Parang may harap yan Mm-mm. Ang sabi doon ay without Complaining. Complaining. complaining and disputing. Then itinuloy ni Pablo. Ang sabi doon, anong dahilan kung walang complaining and disputing, that you may become blameless, harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Maganda yung ipas ni Pablo eh. Ito yung environment mo. Mm-mm. Ikaw ay anak ng Diyos. Sinasabi niya doon sa iglesia ng Filipos. Ngayon, yung ating outline dyan ay cultivate what Christ creates. Mm-mm. Pastor Julius, Pastor Ray, yung salitang cultivate, di ba ito ay farming vocabulary ito? Tatanim. Pagtatanim ito. Paano mo i-cultivate? Bago ka mag-cultivate, magtanim ka muna. Mm-mm. Ano ba yung itinanim ni Pablo doon sa iglesia ng Filipos? Kasi ito ay isa sa kanyang mga church planting sites. Kaligtasan. Itinanim ni Pablo yung buto ng kaligtasan. Narinig itong mga iglesia ng taga Filipos, itong kaligtasan na ito at tinanggap ni Kristo. Mm. At nung tinanggap nila ni Kristo, naitanim yung buto ng kaligtasan. Kaya pag titingnan natin mga kapatid, hindi po aksidente yung pagtanggap ninyo sa Panginoon. Mm-mm. Bagkus ito ay pinahintulutan ninyo na yung buto ng kaligtasan ay siyang tutubo doon sa garden of your heart. Kaya pag titignan po natin dito ay let's focus on cultivating the garden of our heart. Kasi doon nakatanim the seed of grace doon sa ating puso. So, anong gagawin natin doon? Ay pagyamanin natin, pagyabungin natin yung buto ng kaligtasan na naitanim doon sa garden ng ating puso. Napakaganda nito dahil dun sa paliwanag ni Pastor Robin na gusto ko dun sa kabilang banda na ibang anggulo sapagkat ito yung sinasabi na cultivate what Christ creates. Pangalagaan, pagyamanin ang nilikha ni Kristo. Ano yung nilikha ni Kristo sa atin? Yun yung sinasabi ni Pastor Robin na itinanim ni Pablo na ebanghelyo. Mm-mm. Yun yung nilikha ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Ano yung nilikha niya na iyon? Matatagpuan dun sa Roma 6:4. Huwag nang basahin, Pastor. Ito yung bagong buhay. Yun yung create ng Panginoon Diyos na itinanim ni Pablo sa buhay ng isang tao. Kaya napakaganda ito mga kapatid. Ngayon, paano natin palagi ang pagyamanin na patuloy na lumalago itong kaligtasan na bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos na hindi natin pinaghirapan, tinanggap lang natin at kailangan tayong makikooperate, magpasako para patuloy na kanyang lubusin. Dahil sinasabi sa versikulo 2, Pastor, anong sinasabi dito? Yung sinabi pa ni Pastor Robin kanina, work out. 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyong akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at pagniningning. May takot na isagawa. Pero doon sa ibang banda, ibang translation sinasabi, lubusin ninyo, isagawa ninyo na may takot ang iyong kaligtasan. Ano yun? Yun yung nilikha ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya nga ang naglikha
siya rin ang magpapatuloy hanggang matapos. Dahil yun yung lubusin, ibig sabihin yung lubusin, workout, tapusin. Work to full completion ang sinasabi. At si Kristo nga ito, mga kapatid, yung nanguna, siya rin ang magtatapos ayon doon sa Pilipos 1:16. Nung sinabi niya, Pastor, 1:6 pala. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawain siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. You see? So siya ang naglikha, siya ang nagbigay ng pamamaraan upang lumago, pero ang nagtanim tayo, mga kapatid. Ito'y isang kailangan ng bawat isa sa atin na workout. Kaya Lubusin yung pagtatapos ng kaligtasan para ito ay, sabi ni San Pablo, isang dakilang pagbibigay ng kagalakan pagdating ng panahon ng ating Panginoong Hesus, si Kristo Jesus. Ang sabi dito yung workout ay parang ito yung illustration niya, Pastor, ay working mind. Yung isang magmimina, pag siya'y pumasok sa yungib, naghahanap ng mina yon, naghahanap ng valuables. Paglabas niya, dala-dala niya yung pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ganon din tayo. Pag pumasok tayo kay Kristo, nagpasakop tayo sa Kanya, umpisahan niyang likhain yung kaligtasan na yun sa atin at i-cultivate natin, pagyabungin natin, alagaan natin hanggang matapos na lumabas tayong napakahalagang ginto na sinasabi ni Pastor. Yun lang panahon na magliwanag tayo. isa pa, Pastor Jules, pag mayabong na yon, pananampalataya, kinakailangan ay mayroon ding disiplina sa pagdidilig. Kasi yung cultivate mo lang yon, pero there must be a discipline of watering. Ano yung discipline of watering? Maganda eh. One of that is kinakailangan forgiveness. To water. You water it for forgiveness. Then second, you water it with generosity. Yeah. Ang isang mananampalataya, hindi yung imbudo na sa kanya lahat. Yun ay nagbibigay din. Isauli mo yung tithe, ibigay mo yung offering mo. Isa yun sa mga pagdidilig para yayabong yung pananampalataya. Kasi ang sabi doon, yung outline natin ay you need to cultivate. Hindi lang cultivate, diligan mo para lalong maging healthy yung tanim mo, Pastor Julen. Yung ating pinag-uusapan, kuminsan ito yung sinasabi ng ating mga elders sa iglesia na kinokot nila na yung salvation ay by works na sinasabi. Ngunit ang binabanggit sa ating leksyon ngayon na sinasabi sa verse 13, God initiates the transformation. Alalahanin natin na ang sinulatan ni Apostol Pablo na taga Pilipos sa verse 1, chapter 1, ay sila'y mga banal kay Kristo. Lahat sila'y mga believers na. So yung sinasabi natin na cultivate dito, na sinabi kanina ni Pastor, ay work to full completion. Kagaya ng ating sinasabi na yung cultivation, pagka ikaw ay nagtatanim, gawin mo lahat. Tanggalin mo yung weeds, abunuhan, iligan, kagaya na sinabi ni Pastor. So dito sa atin naman, dahil tayo'y naligtas na, ano ang ating gagawin para ito ay ma-work out natin through full completion? Kailangan naman natin na manalangin araw-araw, magbasa ng banal na kasulatan, at tayo ay maglingkod sa pamagitan ng witnessing. Ito yung dapat na gawin natin. Ito yung sinasabi natin that we cooperate through obedience. Upang tayo ay makikooperate sa Panginoon, tayo naman ay gagawa ngayon upang complete sa full completion ng ating
ating salvation. So yung mga bagay na yun, yung basic, yung panalangin, yung pagbabasa ng Biblia, at yung pagsasaksi, yung witnessing, ito yung mga bagay na ating gagawin to cooperate with the full completion of our salvation na binabanggit. Gusto kong susugan yung sinabi ni Pastor Jules na yung pagsunod. Kapatid, wag nating angkinin na yung pagsunod ay credit sa atin. Dahil yung pagsunod ay isang gawain ng Panginoon Diyos sa ating buhay upang makasunod tayo. Kasi yung pagsunod natin laging salungat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yung desisyon natin laging salungat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya pag tayo sumunod na doon sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi na tayo ang nabubuhay. So hindi na natin yung credit. Hindi na para sa atin yun, kundi para sa Panginoon yun. Kanya yun, ginawa niya yun sa ating buhay. Kaya wag na nating sisikapin na lahat ng mga ginagawa nating mabubuti ay para sa atin, kundi para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify. Sino mag-glorify? The Father in heaven. Pag nakita nila yung liwanag sa ating buhay, pag nakita na nila yung mga magagandang mga gawain natin, ay ito'y isang pagpupuri sa Panginoon Diyos para makilala nila ang Diyos sa ating buhay. Yung purpose ng pagsunod, Pastor Ray at Pastor Marvin, ay Christ to achieve Christ-likeness. Yeah. Yun yung ating purpose kung bakit tayo sumusunod, dahil gusto natin na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda yung ating talakayan, kanya't tayo'y papasok na sa pangalawang punto ng ating pag-aaral, clarify Christ through character. Pastor Marvin, ano ito yung sinasabing sa pangalawang punto natin na clarify Christ through character? Yung salitang clarify, ano sa tagal yun? Liwanagin mo nga, di ba? Pag minsan ay Pakilala. mayroon tayong hindi maintindihan, sabi mo, clarify kasi Iwas to. gusto kong maintindihan. Kaya, ito yung pangalawa na ating pinag-aral sa ating outline ay clarify Christ through character. Now, paano i-clarify? Sinasabihan ng Panginoon yung iglesia ng Pilipos. Sabi niya, you need to clarify Christ in your character. Ay, paano mangyari yun? Now, balikan natin yung memory verse natin. Maganda yung memory verse natin 14. Doon po sa 15. doon sa 14 sa 15 yung third part niya, lalo pag nagda-dissect ka ng text may A, B, C, D. Yung unang phrase, second phrase, para bang ganon pag gumagawa tayo ng biblical interpretation. Now, doon po sa pangalawa, the second phrase, binasa na natin kanina, kaya gusto ko lang emphasize. Ang sabi doon sa verse 15, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of the crooked and perverse generation. Now, yun yung clarification. Nakita nyo mga kapatid, yun yung clarification, yung karakter ng Panginoon. Saan makla-clarify? Doon sa buhay ng mga mananampalataya sa Filipos. Kasi ang sabi po doon, ulitin ko ulit ang sabi doon na you are the children of God. Sino yung children of God dito? Yung taga-Pilipos. Yung mga mananampalataya ngayon. Then, if you are the children of God, ang sabi diyan ay without fault in the midst of the crooked. Ano ba ang crooked? Diba yung mga Masasama. Liko. na mga liko? Yan, may distinction. Kalikuan. Ito yung mananampalataya, you're shining as light in the crooked generation. Yun ang sinasabi. Kaya ibig sabihin yun, may distinction.
may clarification na ang sabi doon, kayong mga taga-Pilipos, yung buhay nyo sana ay buhay ng isang mananampalataya. Kaya dito, paano maging faultless in the midst of the crooked and perverse generation? Ang sinasabi ni Pablo, we need to experience an inner transformation by the grace of God. Yung pinag-usapan natin kanina na obedience, Oo. yung bang pagsunod, ito ay resulta doon sa inner transformation para maklarify kung sino si Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya, ito yung pangalawang punto ay klinaklaro na lahat ang kasentruhan ng buhay ng ating buhay bilang mananampalataya na inuugnay niya ang buhay natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagiging klaro. Sinabi niya doon yung gusto ko yung salitang maging. Ba? Sabi niya dito ni San Pablo, maging. Ibig sabihin, wala pa maaring hindi pa sukdulan na nakikita sa buhay ng mga Pilipos. Kayo'y maging, sabi niya. Hindi niya nakikita ko na ganyan na kayo, hindi. Kundi maging walang sala at walang malay at walang kapintasan, sinasabi niya yan, mga kapatid. Yung walang kapintasan ay sinasabi dito na buhay na tapat, ngunit na mahina pero tapat doon sa pangako at saka nakikita yung katapatan natin doon sa pagsunod sa mga alituntunin at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya walang kapintasan, hindi nakikita sa iyo yung bagay na kamalian na patuloy na nakikita sa iyong buhay, kundi ito'y hindi napagbibintangan. Yan, yung isang mga walang kapintasan, hindi napagbibintangan, wala kang nakikitang bintang Faultless. korupsyon sa iyong buhay. Magagawa ba ito ng isang tao? Mananampalataya? Walang flood control? Oo. Yun ang ano niya. Kaya mayroong isang tao ang nakita ko doon dito sa atin, yung buhay ni Daniel. Basahin mo, Pastor. Yung buhay ni Daniel sa Daniel 1, versikulo 8. Sabi dito, yung talatang 8, Daniel 1:8. At saka 6:4. Dito yung sinasabi niya na yung buhay ng isang mananampalataya na kagaya ni Daniel ay merong buhay na yung desisyon mo na yun yung talagang kahit anong mangyari sa buhay mo. Anong sinabi niyan? Ngunit pinasya ni Daniel na hindi siya durungisan ng sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alak man na kanyang ininom. Kaya't kanyang iniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Yun. So yung walang kapintasan yon, yung walang nakikitang maaling dungis o kaya corruption, at yung maganda doon na sinabi niya ay ipinasya. So, ipinasya niya, he decided intentionally na hindi niya dudungisan ng mga kasalanan ang kanyang buhay. Sapagkat ang sinabi dito ni Daniel ay walang kamalian na nakita sa kanyang buhay. So, posible yun na makikita sa atin sapagkat ito yung sinasabing katapatan natin sa Panginoon Diyos sapagkat si Jesus ay tapat sa atin, mga kapatid. Kaya pag tignan natin, Pastor Ray, Pastor Julius, yung kanina, yung unang outline natin na cultivate what Christ creates, yun yung justification. The planting of the seed. Yun yung kaligtasan. Ngayon naman, yung clarification, ito yun, after you have been saved, katapos na naligtas ka, then anong gagawin mo? You obey. You follow. Ibig sabihin noon, yun papasok yung sanctification. The holiness of character, yun yung lumiliwanag. Dahilan doon sa
kaligtasan na natamo ng isang mananampalataya doon sa pagtanim ng buto ng kaligtasan. Yung gusto ko yung sinabi niya dito na sinabi mo, Pastor, yung hindi natin, yung lumiliwanag. Yung taong lumiliwanag ay tumatayo sa katotohanan. Na kahit anong mangyari sa kanyang buhay, tumatayo siya. Kahit mag-isa siya. Kaya lumiliwanag siya. Yung sinasabing ilaw na sinasabi dito na lumiliwanag, kayong tulad sa mga ilaw. Yung ilaw doon ay pos. Na sinasabi dito, yung posteres ang sinabi. Yung pos ay doon sa poto. Yun yung larawan. Yun yung itsura na makikita sa ating buhay, yung larawan at itsura ng ating Panginoong Hesus sapagkat tayo'y lumiliwanag na tumatayo sa katotohanan. So makita mo, yung iglesyang lumiliwanag, tumatayo sa katotohanan at isang ilaw na nakikita na hindi blurred. Pastor, pag blurred yung buhay, hindi matanto kung anong klaseng meron. Ganito kasi, Napakahirap yung ganung buhay ng isang Kristiyano. So dapat kung oo, hindi. kung minsan kasi Pastor Ray at Pastor Marvin, ang nangyayari, yung ilaw natin bilang isang nananampalataya, para bang yung ilawan ay nung ako'y bata, meron siyang kulangot. Pag may kulangot yan, ay humihina yung liwanag niya. Kailangan nung pitikin niyo para lalabas yung liwanag. Kung minsan, ganito tayo. Kagaya ng sinasabi dito sa verse 14 sa ating memory verse ay kung inuubos natin yung ating energy sa pagtatalo at pagrereklamo sa loob ng iglesia, ay wala nang natitira na liwanag sa atin. Wala nang nagliliwanag sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Parang yung ilaw na merong kulangot na dumidilim na yung ating liwanag. Kanya dapat ay ang ating gagawin, itong apat na sinasabi sa verse 15 na binanggit na kanina ni Pastor Marvin at ni Pastor Ray, na kung saan ay walang sala, walang malay, walang dungis, at lumiliwanag na parang ilaw sa sanlibutan. Ito yung dapat na makita sa atin na action. Yung isa dito, yung attitude na sinasabi na bad attitude ay yung pagrereklamo at yung pagtatalo na kapag inubos ang panahon natin dito, hindi na tayo talaga magliwanag sa sanlibutan. Isa pa, Pastor Jules, Pastor Ray, ay mahalaga sa atin yung doktrina. Yung doktrina, yung katuruan sana, yun magsilbi sana na yun ay magiging ilaw to illuminate. Pero minsan, ang nangyayari, yung doktrina, yun naman ang ginagamit na panghampas. Ayun na yung one na, Para pasaktan. panghampas na. Ito yung doktrina, hindi sana. Yung doktrina sana, yun ay magbibigay ng clarification na kung sino si Kristo. Hindi yung very proud ka, sabi mo, kami ay nasa amin yung katotohanan. Very proud naman kasi nandiyan yung katotohanan. Pero pag yung katotohanan ay hindi na ilagay sa proper perspective doon sa buhay ng mananampalataya, yun ay pinangahagupit lang, pinangpapalo yun. Hindi na siya nagiging liwanag. Yun ay nagiging balakid doon sa isang mananampalataya. Kaya dapat maging maging maingat tayo dito na kasi yung doktrina, yun sana ang mag-illuminate ng karakter ng isang mananampalataya. Hindi yun ang gagamitin niya na upang panghagupit sa mga tao. Kaya nga, yun ang i-clarify. Pag gawa sa na-clarify, kunyari, araw ng
araw ng Sabat. Ano ba yung araw ng Sabat? Oh, dapat maging joyful sa pagsamba. Oh, kunyari yung stewardship, yung COP na sinasabi, Combined Offering Plan. Oh, pag hindi na-convert yung puso, mahirap yon. Magbibigay ka hindi sa Panginoon, magbibigay sa ganito. Yeah, wala tayong we don't have the jurisdiction to that one. Kaya i-clarify natin na itong doktrinang ito ay ang mangyayari sana, it will reveal the true character of Jesus Christ doon sa mananampalataya. Ito yung sinasabi ni Pablo, yung kinuro ko sa inyo, sabi sa Pilipos, ito ay mga doktrina ito. Pero nais maganda yon, i-clarify nyo na ang may taas lang ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung yun ang approach, magiging ilaw. Kaya kung ang approach ay panghagupit, sabi ni Pastor Julius, pitikin yung kulakot. Di ba? Lumalayo sila sa atin. Napakaganda ito, no? Yung iglesia na nagliliwanag o kaya tumatayo sa katotohanan ay hindi sa kanyang sariling lakas. Hindi sa kanyang sariling gawa. Kundi siya ay nagliliwanag, siya ay tumatayo sapagkat siya ay nakakapit sa Ebanghelyo. Na itong Ebanghelyo na ito ay si Kristo Jesus. Tayo, create na niya sa buhay natin yung kaligtasan. So yung kaligtasan na yan ay pagyamanin para lumiwanag, na makita na hindi blurred ang ating liwanag, ang ating itsura sa komunidad o sa mga ibang tao, kung saan man tayo dako ng Panginoon Diyos sa luluubin, mga kapatid. Kaya ito'y napakaganda na isang, sabi ni sa Pablo, yung gusto ko to, pagdating ni Kristo ay kayo'y ipagkaloob na yun yung ligaya ko. Yun yung ikagagalak ko sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, na yung aking pinagalan, yung aking pinaghirapan, yung aking sakripisyo, yung aking ibinigay na buhay ay hindi nawalan ng kawalan, kundi nagkaroon ng puwang at pag-asa sa bawat isa. Pastor, Amen. Napakaganda yung ating mga talakayan, mga kapatid. Ngunit tayo'y dadako na sa pangatlong punto natin pong pinapag-aralan. Ang pangatlong punto ay chiseled through challenges. Pastor Marvin, paano itong chiseled na ito ay ginagamit yata ito sa pag-uukit? Pag tingnan natin na Pastor Julius, Pastor Ray, mga kaibigan, yung unang point natin ay cultivate, farming vocabulary. Tapos yung isa, clarification, is a classroom setting, is like a teacher and a student. Yung clarify. Ngayon, yung pangatlong outline natin ay chiseled. Sabi ni Pastor Julius yan, yung bang pag-uukit. ihubog, sabi. Ihubog mo, chiseled. No, sa Ilocano, ipaut mo. Ipaut. Pag titignan natin doon. Pero, ang sabi doon maganda hindi lang yung chiseled, true challenges. May nandun yung salitang yung challenges. Bakit ganon ang pangyayari? Natignan natin verse 17, 2 verse 17. Oo, kahit ako'y ibinuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng iyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigaglak sa inyong lahat. Poured as a drink offering on the sacrifice. Nalala nyo yung battle doon ni Elijah doon sa kay Baal, Mount Carmel. Sa Mount Carmel. Di ba yung sacrifice doon, sabi niya, maghapon na nanalangin yung Baal pastor, kung pastor man yun o ano ba man ang tawag doon. Pero sabi sabi nila dyan, buhusan nyo ng tubig. Yan. Ito yung larawan. Yeah. Paano doon sa sacrifice, sabi na, ang sabi doon ay poured out as a drink offering on
the sacrifice Mm-mm. and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Mm-mm. Ito yung tinatawag, Pastor Julius Pastore, na sacrificial joy. Mhm. 'Di ba? Yung theme ng Filipos ay joy. Okay. Oo. Now, pero ito ay naglagay na mayroong adjective doon na sacrificial joy. Joy. 'Di ba? Ano yung sa anong yung sacrifice, saan ginagamit 'yan? 'Di ba? Sa santuario. Ginagamit doon sa templo 'yan. Templo. Yan, sacrificial joy. Now, sinasabi ni Pablo doon sa mga taga Pilipos, ang sabi doon ay the suffering is the shaping of God's character, not a punishment. Mhm. Kasi minsan ang approach natin pag may suffering para bang punishment. Mm-mm. Pero sabi ni Pablo, no. King of character. No. Sabi yun, it is the shaping of God's character in you. Yun, inuukit. Ang ganda nung term ni Pablo eh. Oo. Inuukit niya yung kanyang character sa inyo doon sa suffering. Mm-mm. There is the sacrificial joy. Kaya matuwa kayo Oo. when you suffer because God is chiseling Mm-mm. His character in your life. Kaya dapat maging maging sharer of God's suffering. Mhm. Kaya doon natin malaman na magkakaroon lang tayo ng katuwaan when we suffer together with our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, mga kaibigan na nanonood, nakinig dito, pag tayo pinapadaan ng Panginoon Sa mga challenges. na mga suffering sa ating buhay, yun ay mga challenge yon para iukit ng Panginoon yung kanyang karakter sa ating buhay. Amen. Dito sa pangatlong punto, pagkatapos na nakita natin yung theology at saka itong application na sinasabi ni Pastor Marvin, sa kabilang banda, nag-mention si Pablo ng mga taong nakita niya kung papaano pinanday ng ebanghelyo ang kanilang buhay. Una dito, kung papaano dinescribe ni Pablo yung kasama niya, sino si Timothy, sa verse 20, Pastor. Paano dinescribe ni San Pablo si Timothy dun sa verse 20, pakibasa, Pastor. Kung ano ang Wala akong katangian. sino man na katulad niya na tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. Jose. So, merong isang tao na hinubog, pinanday, iniukit ng katotohanan sa kanyang buhay na hindi lang siya, kundi dahilan sa ebanghelyo kay Kristo Jesus, kakitaan itong si Timoteo na may pagmamalasakit saan? Sa mga kapatid saan? Sa Pilipos. At ano ang tawag ni San Pablo kay Timoteo? Dito sa versikulo 22, Pastor. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paano naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa ebanghelyo. Yan, kita niya. So, dinescribe, kinumend ni San Pablo si Timoteo na kasama niya na hinubog ng ebanghelyo na kagaya niya. Na dinisciple niya ito, di ba? Pastor Ruben? Dinisciple niya ito. Sabi niya, hinubog ng katotohanan at siya yung anak ko ng pananampalataya. Kaya sarap namang damhin ito. Bilang mananampalataya, tayo man ay nangunguna, tayo man ay elder, kung Sabbath school teacher, care group leader, personal ministry leader, superintendent, tayo yung mga nangunguna sa iglesia, nakakitaan tayo na tayo'y subok sa pangunguna, subok sa katangian, at mag-disciple din tayo ng mga ganitong mga kagaya ni San Pablo na nag-disciple ng mga taong ganito, mga kapatid. Kaya napakagandang punto, merong example si
Pablo sa mga taong ganito. Kung mamarapatin pa, meron pa dito sa bandang 25 hanggang 23, dinescribe niya rin sino? Si Epaphroditus. Di ba? Itong dalawang karakter nito, ito yung ginawa ni Pablo na sample doon sa chiseling. Yung bang pag-uukit na itong mga ito, si Timothy at saka si Epaphroditus, naranasan nila yung sacrificial joy. Yan. Ito yung sa gawain, sila ay nag-sacrifice. Sa gawain, kasi biro mo, si Pablo ay nasa house arrest, pero ito yung tumutulong sa kanya. Kaya si Pablo, sumulat siya ng pastoral epistle. Yung pastoral epistle kay Timoteo to encourage naman. Si Epaphroditus naman ay ito yung hindi siya naging sikat, pero ito ay naging kasangkapan ng Panginoon sa kanyang paggawa. Ito yung chiseling. May mga challenge sa kanila. Kasi pag titingnan natin, for example, si Epaphroditus, ito ay muntik pa siyang mamatay. Verse 27. Kasakit. 2:27. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit ng mamatay. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Yan. Muntik siyang mamatay. Tingnan nyo yung kwan. Bakit kahit muntik siyang mamatay, because of the sacrificial joy. Yeah. Kasi yun, nahubog na siya eh. Pag ang tao ay nahubog na, it was already chiseled, nahubog na siya, ay yung mga challenges sa buhay na dumarating, hindi na niya pinapansin. Kaya pag titignan natin, mga kapatid, pag tayo nahubog na, may mga challenges na darating sa buhay natin. Hindi na yun ang rason para ikaw ay mag-backslide. Hindi na yun ang rason. Yun na lang ay stepping stone na lang yun. Stepping stone na lang yung mga challenges, mga suffering para lalo kang lumapit sa Panginoon. Hindi yung pag umatake sa yung mga yon ay hindi na sabi na ay ito yung magdi-discourage sa akin. Hindi. Ito ay nasubukan ko ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya ko ito kasi kasama ko siya. Yun na yung mga vocabulary pag uma-approach na yung mga suffering, challenges sa pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Kasi yon nahubog na siya eh. Na-chiseled na. Kaya maganda kasi yon yung mga challenges sa buhay, pinapahintulutan yun ng Panginoon para lalo tayong mahubog sa kanyang katwiran. Kaya ito yung mga kailangan sa Ebanghelyo. Sa paglilingkod ng Ebanghelyo. Ito yung mga taong kailangan natin sa iglesia na mayroong katangiang pagmamalasakit. Sino? Si Timoteo. Kung nagmamalasakit ka, yung mga nakaraang mga leksyon natin, inuuna mo yung iba, hindi yung sarili mo. Hindi mo hinihigitan yung iba. Kinakilala mo na yung mga iba ang inuuna. Meron yung mga ganyang mga klaseng mga katangian sa ating iglesia. Kagaya ng Timoteo. Si Epaphroditus naman, yung sa verse 15, Pastor, pakibasa nga, ang description niya dyan. Verse 15. 25 pala. Ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaphroditus na aking kapatid, kamanggagawat, kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Ganda. So mayroong pagmamalasakit si Timoteo, itong naman isa, yung sabi ni Pastor, marunong siya sa sakripisyo kahit hanggang sa buhay. Ito yung mga tapat na kawal. Sabi pa ni pagkawal ka, ay ikaw ay katuwang sa pag-iebanghelyo. Ikaw ay kapatid, ikaw ay may ugnayan sa puso. Hindi lang sa isip, kundi sa puso. May damdamin na pagmamalasakit din at pagmamahal. Kung ikaw naman ay kawal, kasama ka sa pakikipaglaban
sa pananampalataya, kung paano isugod yung pananampalataya sa mga taong nangangailangan. Kahit may mga, sabi mo, may mga sagabal, may mga challenges at hamon sa buhay, ay kahit buhay mo ay handang isakripisyo, mga minamahal kong kapatid. Kaya ito'y hamon sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na walang saysay ang mga ito kung dito lamang napunta. Kasi sabi nga ni, pananampalataya is not only a mental assent to a center doctrine, hindi lang yung nasa isipan ng doktrina, kundi nasa puso, nasa buhay, kakitaan tayo. Bakit nating ginagawa ito, mga kapatid? At talaga ito'y idinidiin natin sapagkat alam natin ng ating Panginoong Yesus ay malapit ng darating, Pastor. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Yesus at kakitaan na tayo ng mga senyales upang siya'y darating na. Ako rin, ako'y sabik na. Maliban sa inyo, hindi pa kayo pagod. Kung tayo'y masigasig, tayo ay masigasig na nagmamahal sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, Pastor. Nakita ko, Pastor Marvin at Pastor Ray, sa ating discussion, na ang tao na hindi dumaranas ng kahirapan sa buhay, hindi magniningning ang kanyang liwanag sa iba. Tsaka lamang tayo magniningning kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay at tayo'y lalabas na magliliwanag. Kagaya ng sinabi natin nung nakaraan, yung ating kapatid na si Brother Jerry, kung saan ay dumating sa kanya yung pagsubok sa buhay, na namatay ang asawa at anak. Doon siya nagliwanag. Doon niya naipakita kung ano yung kanyang pinaniniwalaan. So sa bawat unos ng buhay, sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, ay ito ay pagkakataon na tayo ay magliwanag at maipakita ang ating pananampalataya sa iba. Dahil alam natin na ang Diyos ang nasa sa atin, na kung saan yung kaligtasan na kanyang tinanim sa ating puso tumubo at ito'y nakikita ng mga iba. Napakaganda yung atin pong talakayan, mga minamahal. Kanya sa pagtatapos ng ating pag-aaral, malinaw na ang ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo ay isang paanyaya na aktibong mamuhay ayon sa kanyang halimbawa. Tayo'y tinatawagan na pangalagaan at paunlarin ang mga bagay na kanyang nilikha sa atin. Isang pananampalatayang gumagana sa pamagitan ng masunuring pakikipagtulungan. Tayo rin ay hinihimok na ipakita si Kristo sa pamagitan ng ating karakter, isang ilaw na sumasalamin sa kanyang kabutihan sa bawat sakripisyo at pagbabagong ginawa natin. At higit sa lahat, ang mga hamon at pagsubok ay hindi hadlang kundi kasangkapan upang linangin ang ating karakter na kinakailangan para sa masagana at makabuluhang paglilingkod. Kaibigan, huwag maging tagapagmasid lamang sa ating pananampalataya. Pangunahing alagaan ang itinanim ni Kristo sa atin, ipakita ang kanyang liwanag sa ating buhay, at harapin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon na patatagin ang ating karakter. Sa bawat araw, sikaping maging ilaw at patunay ng kanyang dakilang gawain sa ating mundo. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Gayon din kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagit nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pag-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.
sa gabi magniningning, ang buwan magliliwanag. Magandang simoy ng hangin sa langit na bayan, ngunit aking panalangin na ako'y pagbigyan. Walang kasing saya kapag ikaw ay nakita ng Diyos Ama. Punot halaman, mga isda, isa sa bagay na kanyang nilikha. Ang tao na kanyang nilikha, binigyang hininga ng buhay. Ang Diyos na makapangyarihan, ang nagbibigay ng buhay. Magandang simoy ng hangin sa langit na bayan, ngunit aking panalangin na ako'y pagbigyan. Walang kasing siya kapag ikaw ay nakita ng Diyos Ama. Manalangin ka at magtiwala, dahil sa Kanya may pag-asa, may pag-asa. Magandang simoy ng hangin sa langit na bayan, ngunit aking panalangin na ako'y pagbigyan. Walang kasing siya walang kasing siya walang kasing siya kapag ikaw ay nakita ng Diyos Ama. Nakikita ka ng ating Diyos Ama. Ating Diyos Ama, ng Diyos Ama, ating Diyos Ama. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming pinag-aralan na kami po ay yung kasangkapan, na kami ay magniningning na kagaya ng bituin. Ito po ay hindi po namin kaya sa aming pansarili. Sa pamamagitan po ng iyong biyaya, babaguhin niyo po kami. At ang karakter ng aming Panginoon ang siyang makita sa bawat isa sa amin. Yun at yun lang ang dahilan upang kami po ay magningning. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.